Hello po guys, good evening. Yan, gabing-gabi po ngayon. Kauwi ko lang po ng trabaho. Ito, sinubukan ko pong magbukas ng camera at may gusto lang ako iparating. May gusto lang po ako iparating sa maingay na aso na yan na nagtatago sa bundok. Labradog, ito na yung mga bagay na hindi mo na magagawa. Yung pupunta ka ng syudad at makakapag-video ka, makakapamasyal ka kasama mahal mo sa buhay. Ito na yung hindi mo na magagawa, mga normal at mga simpleng gawain, 'di ba? Mga simpleng buhay na komplikado na sa iyo. Kasi ikaw, ang hanap buhay mo ay mang-away ng tao, kaya wala ka ng katahimikan. At eto nga, medyo nakakalungkot lang na ito, darating na po ang eleksyon. Alam naman natin na inaasam-asam nila yung matamis na oo ng ating kapatiran o yung ating kaisahan. Malamang lahat naman yan po ay lalapit po sa Templo Sentral. At alam na, baka napanood niyo na po yung isang matagal na po na nanunungkulan bilang senador na parang nangangampanya siya, no? Na dumaan ng tricycle, tapos tinapik niya yung tao, tapos may nakatambay doon na nakaupo sa motor na lalaki. Tapos yung tipong nagpapapansin siya, tapos hindi man lang siya inintindi ng tao. malamang kilala niyo na yung kung sino yun. Ay, nako. At ito nga, yung isa pang senador dyan, na, yung babae, na yung, remember yung sinisigaw ng mga tarpaulin na, yung tarpaulin na hostisya. Nangangampanya dun sa parting Rizal, parang Taytay yata yung kanina ko lang napanood. Tapos nangangampanya, inaangat-angat yung kamay niya, tapos sigaw ng taong bayan, Duterte, Duterte. Ano ka ngayon? Gumawa kasi ng mabuti kung ikaw ay nakapwesto. Hindi yung kung kailan ka naman nakapwesto sa kakagagawa ng katarantaduhan. Ano ka ngayon? O di sinusuka ka ng taong bayan. At ito nga, yung mag-i-endorso sa posisyon na siya ang nakaupo ngayon sa pinakamatas na posisyon. Pinapakilala yung kanyang mga, siyempre, pambato niya. Siyempre, kailangan talaga ng oposisyon niya, kaalyado. At ito nakakalungkot. Habang ini-endorso niya ang kanyang pambato, ang sigaw ng taong bayan ulit, Duterte, Duterte. Ano to? Garapala na? Harap-harapang insultuhan? Huwag naman po ganun mga kababayan. Kung kayo may gusto iparating sa ating mga kasamahan, huwag naman yung garapala na nag-i-endorso yung isa. Kayo naman sigaw ng Duterte. Bastusan na yun. Pag binastos ba, dapat bastusin din? Parang mali yata yun Ang nakasulat sa Biblia, pag yung kaaway ng bato, batuhin mo raw yun ng tinapay. Ganito na ba talaga ngayon? Babatuhin ng tinapay, kailangan kasamang garapon. Ay, nako. Parang naalala ko tuloy yung 8 diretso dati. 8 diretso sa Inodoro. Ano ba nangyari? Umupo na kayo sa pinakamataas sa posisyon. Nakaposisyon na kayo. Bakit hindi niyo pa kasi ginalingan? Ginalingan nyo naman, hindi naman naramdaman ng taong bayan. Ano kayo ngayon? O di sinusuka na kayo? Ay, nako. Buti pa ang isang kongresista dyan, ang kapatid na Rodante Marcoleta. Kahit anong paninirang gagawin nila sa kapatid na Rodante Marcoleta, ay kita naman suporta talaga. Suporta talaga, mapa-Iglesia ni Cristo man, mapa-ibang relihiyon, mga sa ating hindi ka panampalataya, talaga naman. Uhaw na po ang tao ngayon, uhaw na sa serbisyo na totoo. Yun na yung hinahanap nila ngayon. Hindi na yung serbisyo na papugi. Hindi na uubra yung tapang-tapangan tapos wala naman palang binuga. Ang ngayon, ang uso na ngayon, yung talagang tunay, tapat na maglilingkod ka lang din naman di ba? Hindi katulad nung kakilala ko na yung kanyang slogan kakaiba. Anong slogan niya? Dating sumisinding, ngayon handang magsilbi.
Nako, makaalis na nga. Makalakad na nga. O, ano ka ngayon? O, hindi mo to magagawa na ganitong klaseng pagbablog na nasa labas, naglalakad. O, hindi mo na to magagawa kasi ikaw, ipipanyong labrador na mukhang aso, nakakasama ng mga kuliglig. Dito, gabi rin naman ngayon. Kaya lang, nasa syudad ako. Nagbablog ako sa syudad. O, di ba? May swimming pool pa. O, hindi mo na to magagawa. Kaya maganda yan. Mag-change topic ka na lang. Di ba? Mag-change topic ka na lang. Batikusin mo lang sino ba yun? Yung huli mong binabati ko, si Bayad Bay. Paano naging Bayad Bay yun? Banat ba yun? Kung ano-ano lang talaga masabi mo. Tingnan mo pati si Banat Bay, kaaway mo ngayon. Pati mga politiko na yung kinakakampi mo, ngayon kaaway ka na rin. Hinahanting ka na yung mga supporter mo kasi mga nabudol mo rin sila. Wala na, hindi mo ito magagawa ganitong klaseng vlog. Ito, naglalakad ako sa syudad. Di ba? Nasa kalsada ako, nasa highway ako. Pwede ako magkape habang nagbablog. Ikaw, wala na. Di mo na ito magagawa. Nasa metro station ako. So, syudad na syudad dyan. Wala man lang akong pinangangambahan na baka may kumurot sa akin dito na Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin, ang Iglesia ni Cristo ay nakalatag sa buong mundo. Halos lahat yata ng kontinente ngayon may Iglesia ni Cristo na. Paano kung makita ka dyan? Na magbablog ka? Hawak ka ng camera sa syudad? Baka kuruting ka. Yung kurot pa naman nila, baka kasama yung laman. Hindi mo na ito magagawa, labrador. Kaya itigil mo na, harapin mo yung kaso na isinampa sa'yo, na cyber libel. Magmakaawa ka na lang ba? Papatawarin ka naman siguro, pero mananagot ka pa rin sa yung mga maanghang na salita. Ano ba yung isinampalaban sa iyo ng cyber libel dahil ang mga Iglesia ni Cristo ay mamamatay tao? Ano pa yon? Mga magnanakaw, mga bayaran, binabayaran at tumatanggap ng malaking halaga pagdating ng eleksyon? Harapin mo na lang. Huwag kang matakot. Siguro naman yung vlog ko nung nakaraan, di ba? Ako nga hinarap ko Naka-4 kami na hearing. Hanggang sa tuluyan po na madismiss ang kaso ko. Ngayon, pati pagbablog mo, hindi ka makatingin sa camera kasi puro kasinungalingan ang ginagawa mo. Ako, di ako titignan sa camera. Wala naman kasi akong tinatago. Di ba? Ganun na lang po muna, mga kababayan, mga mahal kong kapatid. Salamat po muli sa suporta at tuloy-tuloy po ang paglago ng ating channel. Kaya sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, palambing naman po. Libre po yan ang subscribe natin. At sana makarating ito sa mas marami pa ating mga kapanalig at sa mga hindi po natin nakakasama sa loob ng Iglesia ni Cristo. At magsuri po tayo mga kapatid. Tuloy po tayo magsuri kung anong meron dito sa Iglesia ni Cristo, kung bakit pagdating po ng kaisahan o ito nga na napapanahon na issue pagdating ng eleksyon, bakit po ay inaasam-asam ng mga politiko na makamit ang matamis na oo. Parang nanliligaw lang So yun na po muna mga kababayan. Bye-bye!